detalye ng akusasyon ni Zaldico. Ha? Okay, detalye na natin. Ako po. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Nako. O, di ba? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Pwede na karma ka. Hindi kasi ganyan naman din ang ginawa nyo kay Tebes, di ba? Basta kaaway ninyo nung panahon ninyo na nakaupo kayo, kung ano-ano mga niyayari ninyo. Kaya hindi rin ako naniniwala dito sa ulol na to eh. Sa dami, sorry. Sa dami-dami naman ng mga akusasyon na ginawa niya noon. Ngayon, parang siya na ang pinaka kaawa-awa. Sorry, pasensya ka na, Zaldico. May punto yung sinasabi mo. Kasi style nyo yan eh. Alam niya. Style nila yan noon eh. Basta kaaway, ginagawang terorista. Basta kaaway kung ano nung akusasyon ng ginagawa ninyo. Kasama kanya noon. Kaya alam mo yan. Oh! Kasama siya dyan eh. Na yung kampo nila noon ni Romualdez. Kasama sila dyan eh. Ngayon, ayan, hindi nakarma ka ngayon. O, tuloy. Para mailibing ako kasama ang katotohanan. Nako? Kahit saan man ako pumunta. Nako po? Sinabi na agad sa akin Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Nako? Para sa pag-deliver ng malem. Grabe no, 2 billion ha. Imagine niyo yun. That's a thousands of millions. Ang isang billion ay 1,000 million. Ganong katindi yun. So dagdagan mo ng 1,000. Hindi lang yung 3 zero. Ano yun? Anim. O siyam ata na zero yun. Tama. Ganong katindi ho yun. Maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yun. Yung, tig 1 bilyon. Kung dati usapan manok, 1 manok, 2 manok, ito hindi. Ha? 1 baboy. Tig 1 baboy daw sila ni Marcos. Grabe, no? Paano ba maging presidente? Gusto ko na rin maging presidente para makatanggap naman tayo ng 1 baboy. Gusto ko na rin maging presidente. Paano ba? Para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Nako. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Yan, wag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Nako po. Ayan na. Nako, may parto na naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong... Pero in fairness press looking siya ngayon Kumpara dun sa dating ngarag na ngarag siya. Hindi, di ba? Press looking siya ngayon. Siguro dahil nga marami na siyang sinisiwala, kaya nag-ano na siya, nagsabi na siya, nagsalita na siya. Kaya siguro press siya ngayon. Hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap ng ganyang halaga. Parang hindi naman. Totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos na control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Ayan. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Nako.
Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Naku po. Ang sistema po ay ganito. Ano yun? Ang Paano? mga tao ni Henry Alcantara Ah. ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko, sa Valle Verde, minsan naman sa BGC, parking. Pagkatapos nilang makuha ang Saan yan? Puntahan ko yan. Saan yan? Saan yan? Hold upin ko yan. Sa BGC daw. pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Naku. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Magkano daw? Ulit? Magkano daw? Oh, ako, mamaya, yan ang maging tanong ko sa GCash ko, ha? Kaya kailangan, kabisado niyan. Bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Nako, 55 billion. Lupit. Gago! 55 billion, pwede ka na magtayo ng bansa nun. Ano? Sarili mong sundalo, sarili mong kapulisan, sarili mong husgado. Parang ano yan? Parang yung nangyayari ngayon, ha? Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker, Oh, hindi daw nabubuo yung 2 billion kasi baka mamaya i-compute na naman yan ni Auntie Claire. Sasabihin niya, oh, sinabi ng 2 billion kada taon mula 2022 hanggang 2025. Bakit sinabi niyang 55 lang? Kulang yan. Pag gano'n, fake news siya. Wala resibo. Gaganon-ganon parang. Sinabi dito ha, Auntie Claire, malinaw sinabi. Minsan hindi daw nabubuo. Okay? Hindi nabubuo yung 2 billion. Kasi may mga project na para siguro doon sa mga congressman, halimbawa doon sa mga manghuhuli kay Pangulong Duterte, bibigyan yun, siyempre, pang ilang billion din yun. Yung para kidnapin si Pangulong Duterte, tapos siguro para i-push yung impeachment, kaya hindi nabubuo siguro yung 2 billion. Di ba? Tarantado lang, no? Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hati daw sila doon sa 55 billion. Hindi naman pala malaki ba, Natbay? Hindi naman malaki. 25 lang ang billion lang ang nakinita na. Ang lupit, ano? Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Nako, ayan na. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Nako po. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ano nangyari? ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Nako. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Nako. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Nako, patay tayo. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Nako. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Yun. At dyan po nabuo ang kabuoang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Bakit?
Naku po, abangan ng part 2. Grabe, bakit kaya nagagalit si BBM? Kasi siguro naliliitan. Sabi, paano namin mababawi yung nawala sa amin, yung kinuha ng mga Aquino sa amin noon? Paano namin babawiin yan? Baka ganun. Hindi ko alam. Tanong ko lang naman yun. Sa tingin ko, iniisip niya paano babawiin. Patapos na yung termino niya. Kailangan mabawi na nila yung yung nakuha sa kanila noon, di ba? Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw. Kaya alam mo, ito, wag kayong mag-i-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayong mag-i-skip ng video ni Banat Bay.